Good afternoon po. So magandang hapon po sa inyong lahat. So nandito po tayo para makakinig ng iyong salita. So Lord, maraming salamat po sa oras na to, Panginoon. Napapasalamat po kami na nandito kami, Panginoon. We trust everything to you. We depend on you, Holy Spirit. Have your way in this place that you will, Father God, na every word na sasabihin ko, Panginoon, ay kayo po ang manguna. Thank you, Lord. And you anoint my lips, Panginoon, with clarity. And thank you, Father God. In Jesus' name, amen. So last Sunday, ang topic natin, seek ye first. Diba? So ngayon, make prayer the priority. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all, di ba, is added unto you. Di ba? Sabi niya ganun. Sabi niya, ang pagkatapos yun, do not worry. So, meron ka bang worry ngayon? Diba? So, yun sasabi ng Panginoon. So, hindi ka dapat mag-worry. Ang ibigay mo sa Panginoon, yung kung ano may mga worry mo sa buhay mo. Kasi pag nagwo-worry ka, ang nangyayari sa'yo, kaisip at kakaisip. Di ba? Nangyayari sa'yo, mental health, nagiging ano. Kaya ngayon, yung mental health ngayon, sakit na. Pero importante, ikaw mismo. So make prayer the priority. Ano ba yung prayer? Diba? Kung titignan natin, what is prayer? Yung prayer po natin is communing sa fellowship with God. So, importante yun. Yung relationship mo with God. So, importante na, kasi nangyayari sa atin, nagiging busy. Busy tayo. Minsan hindi natin paggising pa lang sa umaga, busy na tayo sa lahat. Busy na tayo sa, hindi natin nagiging lifestyle. Minsan si Lord, pag natapos na lahat ng gagawin ko, doon na lang kita kakausapin, Lord. Pero alam mo, sa totoo lang, as a Christian, as a born-again Christian, ano ba yung relationship? Yung relationship natin dapat nandoon. Relationship, hindi ka lang born again. Born again ka, kasi ngayon lang. Hindi, born again ka in this way to have a relationship. Di ba sabi natin, pagiging born again mo is not a religion, it's about relationship. Ikaw ba, continue pa ba ang relationship mo with God? Do you talk to God? Nagko-commune ka ba? Parang, nagko-commune ka ba sa Kanya? Stop na. O kaya, Lord, pag natapos ko na lahat ng gagawin ko, dun na lang kita. Wait lang, Lord, mamaya na, busy pa ako eh. Nangyayari yun eh, nagiging busy tayo. Sabi sa Leviticus chapter 6, verse 13, a fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. Yung fire na to, everyone say fire. Fire, sabihin mo. Fire here is prayer. Maapoy ka. Merong iba nga, di ba? Christian ka na, nung unang napaka-apoy mo. Lahat ng prayer meeting, ina-attenan mo. Lahat ng conference, ina-attenan mo. Pero dito, pag tumatagal ka ng Christian, hindi na ganun yung fire mo. Pero alam mo, mas maganda kung nung bago kang Christian, ganun pa rin yung prayer mo. Hindi ka lang parang, kailangan ng prayer meeting, pero hindi. Ito yung fire. Ibig sabihin, prayer. Kaya yung iba, anong nangyayari? Minsan pinapaypayan yung ikaw para magkaroon ka ng fire. Everyone say, God said, I want fire. Continuously burning on my altar. Ibig sabihin, gusto niya na makausap ka. Gusto niya magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Parang ipakita nga natin yung photo. Yan yung fire, di ba? Ano yan, di ba? Hindi aapoy yan kung walang wood. So, kailangan mo may wood siya para umapoy. Ganon din tayo. This was God's instruction in the Old Testament. How much more in the New Testament? 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Yung body mo is the temple of the Holy Ghost. Di ba? Si Jesus, nandito na sa heart mo, kaya pwede ka mag-pray kahit saan. Sa banyo man yan, sa car mo man yan, o sa workplace mo man yan, pwede kang mag-pray. Sabi niya, holy, ano mo na to, temple na to.
Temple temple, ibig sabihin, nandito na si Jesus sa puso mo. Kaya nakakapag-pray ka, hindi ka kailangan lagi na lang ako sa church para mag-pray kasi doon lang dinidinig ng Panginoon ang aking prayer. Hindi, kahit saan ka, didigin ng Panginoon yung prayer mo. He will listen to you. Lilisen siya sa'yo. Lumuhod ka, gagawin ng Panginoon yun sa'yo. Kasi nagpe-pray ka. Importante na nagpe-pray ka. Nagiging lifestyle mo na yon. Show yung photo po natin ulit. Titignan natin. Ayan, tingnan mo, di ba? Yung photo na your body star, now the temple has altar, sacred place. Di ba pag meron kang prayer, di ba ang nangyayari, kailangan, yun ay inaapuyan mo, inaano mo sa prayer time mo. Parang ikaw mismo, dinidiligan mo ng prayer mo. Decision making, hindi ka agad-agad magdidesisyon. You pray hanggang ikaw yun na yung bibigay na wisdom ng Panginoon sa'yo. Hindi yung parang, nag-pray ka ngayon, yun na yun. Hindi, hayaan mo. Parang pag nagluluto ka, para hindi mahilaw yung niluluto mo kung sa kahoy o nag-iihaw ka. 'Di ba kailangan mo lagyan ng kahoy, 'di ba? Para umapoy siya. Ganon yun, parang aapuyan mo siya. Hanggang yun na yun, Lord, ito na yung binigay mong wisdom para sa akin sa business ko. Kailangan mo ikaw mismo. Kung wala kang fire, paano ka magpe-pray? Kailangan may fire ikaw. Lifestyle. May lifestyle ka nagpe-pray. Di ba minsan ng Kristiyano, di ba nakakatamad mag-pray. Di ba? Lalo na yung kaaway, magpe-pray ka, papaypayan ka niya. Sasabihin niya sa'yo, di ba, masarap matulog. So matulog ka na lang, wag ka nang mag-pray. Sige, tulog, Vanessa, wag na. Nangyayari yun, inaantok ka. Sabi mo, kasi ang tao ngayon, nagpe-pray kapag kumain. Thank you, Lord. Yun lang nape-pray. Pero kailangan mo, saan ka mape-pray ka through the Word of God. Nape-pray ka, alam mo kasi na si Lord ang magbibigay ng kasagutan sa'yo. Yung prayer na yun, so important. Gusto niya, anak, kausapin mo naman ako. Minsan, God is waiting for you. Hinihintay ka niya. Parang tapos na yung araw, hindi mo pa rin kinakausap ang Diyos. Pero gusto niyang kausapin ka. Anak, nagiging busy ka na. Nagiging busy ka na. Ang pagiging, yun yung ninanakaw sa atin ng kaaway. BCS natin. Gusto niyang ma-BCS ka para hindi mo marinig ang Diyos. Hindi mo maririnig ang audible ng voice ng Diyos kung hindi ka nakikinig na salita ng Panginoon, hindi ka nagpe-pray, hindi mo binabasa. Sasabihin mo, bakit yung iba, naririnig nila yung audible voice ng Panginoon? Bakit ako hindi? They fellowshipping God. Fellowship, pag naririnig mo ang salita ng Lord, alam mo, merong kasi yung prayer team, ito, testimony ko to yung prayer team, so sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng right people sa prayer team. Yun ang sabi ko. Alam mo, galing ni Lord 2 to 3 months ko pinagpe-pray. Sabi kong gano'n, sabi, alam mo, may mga binigay siyang mga tao. Maririnig mo yung audible voice niya, magbibigay siya. Yun yung Panginoon. Kapag nakikinig ka sa Kanya at maririnig mo siya, sabi mo, uy, talaga. Kasi pag si Lord ang narinig mo, ang ibig sabihin, may right direction ka. Hindi ka mapoprostrate kasi narinig mo ang Panginoon. Decision making. Hindi ka lang business ng business. Naririnig mo siya kasi nagpe-fellowship ka sa Kanya. Ang sarap kayo makipag-fellowship. Lalo na tulog pa yung pamilya mo, nagpe-fellowship ka sa Kanya. Ikaw na ang templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang altar ng Diyos ay nasa puso mo na. Responsibilidad mo na dapat manatili sa'yo ang apoy. Yung apoy na yun, nagpe-pray ka. Kasi alam mo, sa tapang nagpe-pray ka, minsan pagod ka na, pero wow, may joy ka pa rin. Kasi, parang ikaw mismo, yung parang nagkaroon ka pag nag-plug ka, parang pag nag-charge ka, di ba sa cellphone, kompleto ka. Ganun ang nagpe-pray ka.
It's either has fire on the altar or the fire has gone. Meaning you have stopped praying. Sabi sa 1 Thessalonians 5:7, pray without ceasing. Sabi niya, continue, parang sa fireplace, kailangan mo lagyan ng fire para ikaw mismo ay yung fire na yun, yung apoy na yun, parang umano sa puso mo. Patuloy mo na lagyan ng panggatong apoy, papaapuyin mo ang baga, papaypayan mo ito. Ganon ikaw mismo. Hindi lang para sa mga manang, di ba? Sabi, sa mga babae lang yan eh. Pero alam mo, sa totoo lang, dapat yung father, head of the family, siya mismo ang nagyayaya mag-pray. Halika anak, pray tayo. Magpe-pray kasi siya yung head of the family. Hindi yung parang, ikaw na lang mag-pray. Kasi ano mo naman yan, duty mo naman yan eh. Ikaw na, hindi. Ikaw mismo, ikaw mismo nagpe-pray ka. Pag alis pa lang ng anak mo, sasabi mo, sige, mag-pray tayo. Kaya mo mag-pray ka. Bakit? Pag nagpe-pray ka, yung anak mo, nagiging example ka. Yung prayer, hindi po yan sa mga manang. Hindi po yan sa babae. Sa lalaki po yan. Kaya gusto natin nagpe-pray yung mga men's po natin dito. Parang ayaw nyo mag-amen. Parang ayaw nyo. Pray without ceasing, ang sabi ng Panginoon. Hindi kailangan nagpe-pray ka. Di ba sa nagpe-pray tayo, hindi pa ulit-ulit yung prayer natin. Di ba? Pray without ceasing. So continue to pray. Ano ba nagpe-pray ka? Lord, dinideclare mo. Word ni Lord. Declaration mo, dito ka, sinasabi mo. Pray without ceasing. Ano sabi ng Panginoon? Romans chapter 1 verse 20. For seeing the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His internal power and Godhead, so that they are without excuse. Kahit ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, naniniwala na may makapangyarihan nila lang na gumawa ng langit at lupa. Yung mga atheists, di ba? Naniniwala sila na gumawa ng langit at lupa ay ang Diyos. Kahit sabihin mo na, pero naniniwala sila. Kahit yung mga nakatira sa bundok, there is an inner longing and desire to pray and to worship God. Pati bundok, puno, araw-araw, sinasamba nila. Yun sila, sinasamba nila. Huwag mo sabihin, hindi naman sila, nagpe-pray sila. Kaya lang, mali nga lang yung pinagpe-prayan nila. Pero may longing sila, may emptiness sila sa puso nila, may hinahanap sila. Pero nagpe-pray sila. Alam mo, sa totoo lang, nung nagpunta kami sa Malaysia, grabe sila mag-pray, ha? Di ba pag may tutunog, meron sila, nagpe-pray sila. Wow, sabi ko, talagang lumuluhod sila. Grabe sila mag-pray. Wow, sabi ko, ang galing naman na ito. Kaya lang, siyempre, hindi naman natin, pero yung prayer life nila, ibang klase. May ibang mga religion na ibang klase. 4 a.m. pa lang, hanggang gabi, nagpe-pray sila. Tayo nga, minsan 5 minutes lang, hirap na hirap tayo mag-pray eh. Hirap na tayo. Pero ito yung sabi ng Panginoon. Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, let us make a man in our image according to our likeness. We are created to believe like God. So tayo lang ang nilikha ng Diyos na pwedeng makipag-usap sa Kanya. Not animals. We were created for relationship with God, created for fellowship, created to talk to God, created to be with God, created to spend time with God, created for communication. Nakita nyo na ba ang aso nagpe-pray? Magulat kayo pag nag-pray. Kaya nga, walang spirit yung aso eh. Baka sabihin ng aso eh, Amen. Pero ako nung may sakit yung aso ko, talagang pinag-pray ko siya eh. Sabi ko, pero niwala ako yung aso, pinag-pray ko. Sabi ni Pastor Jim, oo, sabi ko, naniniwala ako yung aso ko. Sabi ko, masisave sila. So, pinag-pray ko, gumaling naman yung aso. Pero sabi niya, then God, so ibig sabihin, we are created like God. So, paano tayo mag-speak? Paano tayo magdi-declare? Di ba na meron tayo, hindi tayo nahihiya magdi-declare ng salita ng Panginoon. We are created His own image. Ibig sabihin, pag nagsalita tayo, kapareho niya. So gusto ng Panginoon na may relationship tayo, nagpe-fellowship tayo. Genesis chapter 3 verse 8,
And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Si Lord, pag cool of the day, hindi naman niya hinahanap si Adam para pagalitan. Parang gusto ng Panginoon, in cool of the day, ay makausap. Halika, asawa ko to eh. Kaya siya, alam mo, di ba, kunwari si Pastor James, siya si God, di ba? Ako si Adan, tsaka kaya lumalakad, gusto niya nakikipag-usap, kamusta ka na? O ano na nangyari sa araw mo? Ganun ang gusto ng Panginoon. Nakikipag-fellowship ka sa Kanya. Hindi lang Lord hindi mo ba, kasi tayo pag napipray tayo, hingi agad eh. Lord, give me, give me, give me, give me, give me. Tama, di ba? Pag napipray tayo, di ba sabi mo, Lord, kamusta ka na? Anong nangyari? Ang Panginoon, ano nangyari sa araw mo na to? Gusto ng Panginoon, may fellowship ka sa Kanya. Hindi, Lord, pengi ako ng ganito ha. Lord, ibigay mo tong ganito ha. Lord, tama, di ba? Hingi tayo ng hingi. Ibibigay naman eh. Alam mo sa totoo lang, alam naman ni Lord yung kailangan mo eh. Pero gusto niyang marinig ka muna. Anak, andito ako, makipag-usap ka muna sa akin. Ibibigay ko naman yung kailangan mo eh. Pero He wants, anak, kamusta na? Ano na? Tay, ano na nangyari sa ano mo? Di ba? Ganun ang gusto ng Panginoon. You need the fellowship with Him. Hindi puro hingi. Pag napipray ako, salamat po, Pastor. Yun ang gusto ng Panginoon. Gusto niya, thank you, Lord. Lord, maraming salamat. Lord, maraming salamat. Pinupuri kita, sinasamba kita. You are a creator. You are a wonderful God. You are a magnificent God. Thank you, Father God, for everything. Thank you. Pag nagpipray ka, Our Father, siya nga yung natin. Kaya nagiging hingi. Nagkagawin ng Diyos na maglakad sa Garden of Eden, araw-araw kasama si Adam and Eve, tuwing hapon. Alam mo minsan kasi ang prayer, kala nila parusa. Hindi. Prayer is talking to God. Where is the last time you talk to God? Where is the lifetime na nag-fellowship ka sa Kanya? Where is the last time na ikaw mismo, tahimik ka lang, yung presence niya? Where is the last? Kailan yung huling pakikipag-fellowship mo sa Panginoon? Kailan? Pwede mo tanungin yung sarili mo, kailan kahuling nag-fellowship kay Lord? Ako, fellowship ko kay Lord kapag worship. Pag nag-worship lang. Pag nag-worship lang ako, wow, minsan i-embrace ka ng Panginoon, tapos sasabihin niya sa'yo, mahal na mahal kita. Kailan yung huli? Kailan? Kailan huli kayo nag-pray ng family mo? Nung ikaw mismo, as the head of the family, kailan mo? Kailan ka nag-speak ng prayer sa mga anak mo? Dahil gusto niya makasama at makausap si Adam at Eve, hindi sila nagkita para pag-usapan ang problema ni Adam and Eve. Dahil wala namang problema sila. Nung nasa garden sila, walang problema sa garden. Punong-puno ng masaganang pagkain. May peace. Hindi kayo nag-aaway mag-asawa. Di ba? Ano pa sabi doon? No financial crisis. No sickness and disease. No in-laws. Yung iba, di ba? Yan yung natin. Wala. Napakasarap makipag-usap sa Panginoon. No children to take to school, feed, or, di ba, wala. Ano ang dahilan? Bakit sila nagkikita araw-araw? Nagkikita sila para mag-usap. To have fellowship, talking to Jesus. To have a fellowship with Him. Kausapin mo siya. Ang ating Panginoon. Nakikita sila para magkasama. Kahit yung mga hurts mo, mga
sumbong mo, kung pare, hindi nakikinig ang asawa mo sa'yo, pwede. Pwede mo isumbong. Kasi minsan, mas maganda nagsusumbong pa kay Lord eh. Yung Lord, ganito yun eh. Lord, ano yun eh. Pero alam mo, God will comfort you. God will embrace you. God sabi niya, anak, okay na yan. Just, madaming beses ng ganyan. Lalo na sa ministry. Maraming beses na yan. Nagsusumbong lang ako kay Lord. Pero i-comfort niya ako, i-strengthen niya ako. Without Him, siguro wala ako. Kahit naman po sa preaching eh. Kala nyo, nag-aaral ka? Sa totoo lang, nag-aaral ka. Pero iba yung prayer. Iba yung prayer. Pag nag-pray ka kay Lord, siya na yung bahala. Hindi head knowledge. It's coming from the heart. Pag head knowledge lang, ano yan. Pero pag si Lord, ikaw nang bahala. Holy Spirit, ikaw nang bahala. Ang sarap kayang kausapin. Parang mag-asawa yan. Na kinakausap mo sa isang araw. Pag di kayo nag-uusap mag-asawa, wala. Pero ikaw parang asawa mo na gusto mo siya. Lalo na kami ni Pastor James, lagi kami magkasama. Nagsasawa ka ba sa akin? Dapat hindi ka magsawa pag si Lord ang kausap mo. Kausapin mo siya every day. Pero iba kasi masyadong religious. Pero ano ka naman, hindi ka naman kailangan maging religious. Kausapin mo siya, ang Panginoon. The only reason they were together was to be together. That is what real prayer is. Karaniwan kapag tinanong mo ang isang tao, alam mo, tinatanong ko, nakapag-pray ka na ba? May gusto ka na bang ipag-pray? Ang sasagot, okay lang, wala naman akong wala akong need ngayon. Meron akong mga kausap na ganyan, pag-pray kita, ay okay lang, okay pa naman ako eh. Pero yung iba, pag hindi okay, doon nagpapapray. Kahit hindi ka okay, kailangan magpa-pray ka. Ikaw mismo, mag-pray ka. Kahit hindi ka okay, mag-pray ka. Hindi maganda pakiramdam ko, mag-pray ka. Lord, hindi maganda pakiramdam ko, mag-pray ka. Hindi yan ang original state of prayer. Prayer is God walks with me, He talks to me, is our time. So, time yung dalawa yon. Anong time mo nakipag-fellowship ka sa Panginoon? Kasi yung prayer mo, pag nagpe-pray ka, lalo na in tongues, minsan yung prayer mo sa understanding mo, so kulang. Pero when you pray in tongues, sorabaka shekerabanda. Kasi napapag-pray ka sa Kanya. Prayer yun eh, talking to God. Samuel chapter 12 verse 23. Moreover, as for me, far in front me that I should sin against the Lord is ceasing to pray. Sabi sa verse na to, kasalanan kapag huminto ka na mag-pray. So, ibig sabihin, pag di ka nagpe-pray, kasalanan pala. Kasi hindi importante ang Diyos sa'yo. So, pag nagpe-pray ka, binibigyan mo na importansya ang Diyos. Yung prayer team natin dito, 5 a.m. sila nagpe-pray. Sigurado tulog pa tayo nun. Pero sila, gising na. Bakit natin? This church may corporate prayer. This church, lahat kayo, pinagpe-pray nila, pinagpe-pray kayo. 5 a.m. tingnan mo na prayer time. Hindi naman kailangan mahaba ang prayer mo eh. Pray or dry up. Manalangin ka o maging tuyo ang buhay mo. If we forget to pray, we are literally forgetting God. So, pag nakakalimutan, di ba pag hindi ka nakakapag-pray, iba ang ano mo, di ba parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Yung prayer team natin yan, di ba? Hindi maganda. Pero pag nagpe-pray ka, lumalakas ka lalo. Pag may problema ka kasi nagpe-pray ka, ang nangyayari sa'yo, lumalakas ka. Yung prayer is a weapon. Weapon yan. Pag nagpe-pray ka, magiging weapon mo yan. Kahit anong problema na pinagdadaanan mo, pag nagpe-pray ka, thank you Lord, kayang-kaya mo kasi nagpe-pray ka, nananalangin ka. Through the Word of God. If prayer
is not real to you, it means God is not real to you. Kung hindi ka naniniwala na mahalaga ang mag-pray, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na may Diyos. When you read the Bible, that's God talking to you. Kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. When you pray, it is who you are talking to God. Kapag ikaw ay nagpipray, kinakausap mo ang Diyos. Kasi dito, ang Diyos ang kumakausap sa'yo. Pero pag ikaw ang nagpipray, ikaw naman ang kumakausap sa Kanya. Wow, tahimik talaga tayo Siguro, mula bukas o mamayang gabi, nagpe-pray ka na. Kasi sabi mo, pinapaalala. Diba? Prayer is important. May 4 points tayo. Number 1 points, you. Turo mo yung sarili mo, you. Yan, parang ayaw nyo. Sabi mo, you. Yan. 4 points natin. Develop your prayer life. Number 2, make time to pray. Number 3, find a place of prayer. Number 4, you pray out loud. You develop your own prayer life. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 6, but you, when you pray, go into your room, and when you shut your door, pray to your Father who is in secret place, and your Father who sees in the secret will reward you openly. So, ibig sabihin, 8 times the word you and you were mentioned. Meaning it's your responsibility to develop your own prayer life. Not just when you attend church or there is a prayer meeting in church. Ibig sabihin, ikaw mismo, you. Turo mo yung sarili mo, you. Ayaw nyo magturo. Ulit, class, pwede mo ba ituro yung sarili mo? O, lahat po tayo. Lahat, yung nasa likod. Sabi mo, you. Ikaw mismo. To develop your prayer life. Meaning, it's your responsibility to develop. Sabi niya ganun, i-develop mo siya. Pag nagpe-pray ka, di-develop mo. Develop mo yung sarili mo mag-pray. You develop. Walang namumuong relationship hanggang hindi mo na-develop. Hindi mo makikilala si Jesus kung hindi ka magde-develop, kung hindi ka magbabasa kung sino siya. You need to develop your relationship with God. Kung gusto mo maging mature, kung gusto mo maging deeper ang relationship mo, you need to develop. Kasi alam mo, pag nade-develop mo yung relation, yung prayer life mo, hindi ka ma-open. Nire-remind mo yung sarili mo, yung mga fruits of the Spirit mo. Kasi you pray You develop. Kahit na hindi kasi you. Ikaw yan. You. Hindi ako pwedeng sabihin ni Pastor Jen, mag-pray ka na. I remember yung apo ko, nung nagbantay kami, nag-apostolic kami. Sabi niya sa akin, Wawa, pray na tayo. Bata lang Minsan baka daig pa tayo ng bata mag-pray 2 years old, 3 years old, 5 years old, baka marunong pa sila mag-pray sa atin. Di ba? Minsan, di ba sasabihin nila pag may sakit, ano sasabihin ng bata sa'yo? Daddy, you pray. May healed ka ni Jesus. Kaya nga, ikaw mismo, you. Develop your prayer life. Hindi lang may prayer and fasting tayo. Prayer and fasting sa January 28 to 30, di ba? So, magpe-pray ka. Magpa-fast ka. So, develop natin yung prayer life natin. The verse also said, when you pray not, sabi niya, when you pray not, if you will pray. When is a word that tells us something you consistently do, automatic or regular mo itong ginagawa. Regular mong ginagawa, nagpe-pray ka. Lifestyle mo, paggising mo pa lang sa umaga, sabi mo, thank you Lord for this day. Nagpapasalamat ka na. O pag uwi mo pa lang, pagkatapos, thank you Lord, paggabi, thank you Lord. Marunong ka magpasalamat. Samantalang, if is an option, kapag feel mo lang, sapat prayer is not an option. Prayer is a must. Prayer is the priority. Ang sabi ng verse, shut the door.
Meaning, don't let people interrupt you. Sa panahon natin, turn off your cellphone. Priority is not after I have done this and that, then I will pray. Hindi pag natapos ko lahat ang dapat kong gawin, at saka lang ako magpe-pray. Sabi niya, hindi, mag-pray ka kahit, sabihin, unahin mo siya. Kaya nga, seek ye first eh. Seek mo muna siya. Ito yung kay Martha and Mary. Luke chapter 10, verse 39 to 40. Ito sabi niya, and she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. Ipinakita ni Mary that prayer is her priority. Nung nakita niya si Jesus, siguro iniwan niya lahat yung gagawin niya. Kasi priority niya si Jesus eh. Sabi dito sa verse 40, but Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Ipinakita naman ni Martha na hindi priority ang prayer. Hindi ka priority, ang dami kong ginagawa. Minsan busy. Minsan makikinig ka ng preaching. Meron ka namang ginagawa. Hindi ka nakakapag-concentrate. Sa naglalaba ka, diba? O kaya nagluluto ka. Pero ito sabi ni Jesus, sabi sa kanya, ito sabi ni Jesus kay Martha, Luke chapter 10, verse 41 to 42. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part which will not be taken away from her. Ang sabi ni Jesus kay Martha, Martha, hindi mo iniiwan yung ginagawa mo, hindi ako naging priority mo. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong binibisi. Pero ito si Mary, siya yung maganda yung ginagawa niya. Iniwan niya yung dapat niyang gawin. Inunan niya ako, makipag-usap sa akin, makapag-fellowship sa akin. Yun yung sabi ni Jesus kay Martha. So, declare po natin, sabihin natin, Jesus is my first in my life. Parang hindi talaga, isa pa po. Sabihin natin, Jesus is first in my life. I will make prayer the priority. Pag priority na, hina na eh. O sige, sabihin natin, I will make prayer the priority and a lifestyle in Jesus' name. Amen. So priority, lifestyle niyan. Lifestyle natin. Ang sarap kayang nagpe-pray. Number 2, make time to pray. Sa totoo lang, life runs on schedule. Lahat naka-schedule. Di ba? Lahat, hindi ka pumasok sa school o sa trabaho kasi feel mo pumasok. Kahit hindi mo feel pumasok, gigising ka ng maaga para pumasok. Di ba? Meron kang time eh. Lahat yan, make time to pray. Lahat may time sa'yo. Breakfast, lunch, dinner. Kapag may appointment ka, kailangan makaalis ka ng ganito. Pero si Lord ba, make time to pray ka ba sa Kanya? Make time to pray ka ba sa Kanya? Lahat ng inoorasan natin, lahat ng lakad natin, inoorasan natin. Lalo na kapag may business appointment tayo. Di ba ang banking hours, may office hours, we are strictly following time. Pero pagdating sa prayer, kung saan lang maisingit sa schedule mo. Question, why? Bakit kaya? Ang sagot, because it's not big deal to you. Hindi siya priority mo. Make time to pray. Sabi mo sa katabi, make time to pray. Oh, make time to pray. Kabataan ka man, bata ka man, kahit marunong mag-pray, kailangan mo mag-pray. Bakit si Jesus? Bakit nagagawa niya yung miracles? Because hours and hours and hours to pray. Pag kami, nasa New Life Alabang, we pray. Hindi kami nag-evangelism dyan, nagpe-pray kami. Yung mga healing, nagpe-pray kami. Hindi dahil, yung power na yun, dahil, galing namin. Hindi, we pray. Anong sekreto? We pray. Kahit yung mga anak nyo, you pray. Yung mapapang-asawa nila, pag-pray nyo. Acts chapter 2, verse 15, for these are not drunk as you suppose, since it's only the 3rd hour of the day. Ang mga disipulo nag-set ng oras para mag-pray, hindi hour of the day. Ang ibig sabihin ng 3rd hour of the 9 a.m.
That's third hour, third hour of the day. At habang sila'y nagpe-pray, pinuspos sila ng banal na Spirit at nakapag-pray sila in tongues. Di ba pa nagpe-pray ka? Di ba ang sabihin, kaya sila, nandun sila eh. May mga miracles silang nagawa. Acts chapter 3 verse 1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, that 9th hour. 3 p.m. naman yun, 9th hour. Hindi naman magic kung 9 a.m. or 3 p.m. ka mag-pray. Just know what time works for you. Ano yung time na works for you? Ako po pag umaga ako. Pinaka-yun po. Ako best ang akin umaga. Kasi bago ko gawin yung iba, nakapag-pray na ako. Hindi, kasi alam ko ayun yung akin. Ewan ko sa inyo kung ano, bahala po kayo. So ako, o kaya pag nagja-jogging ako, nagpe-pray din po ako. So wala naman, di naman ako malakas mag-pray. Nagde-declare ako, nagtatangs ako, ganun. Pero nasa inyo po yun. Ano yung best time nyo? Parang mag-pray ikaw. Di ba? Ano yung best time mo? Make time. Sa akin, yun po yung prayer ko. Kapag pumasok ka sa trabaho sa tamang oras, sigurado may sweldo ka. Kapag nag-set ka ng prayer time with God, sigurado sagutin niya ang panalangin mo. Totoo yun. When you set your time, may sweldo ka. Sa Panginoon, may reward ka. Kaya iset mo yung time na yun. Sasagutin niya yung prayer mo. Third, find a place of prayer. Si Daniel chapter 6 verse 10, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home and his upper room. Tingnan mo si Daniel nagpray lang sa upper room, where his windows opened toward Jerusalem, and knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early. Daniel, it was his custom lifestyle to pray. He had established time to pray. He had a place to pray. Daniel's prayer's life result to many miracles. Sinira ng Diyos ang bibig ng layon nang itinapon sila sa kulungan. Di ba yun yung mga miracles? Ininterpret niya ang dream ni King Nebuchadnezzar. Nakalabas na sa umapoy ng oven ang kanyang mga kasama, unharmed, Shadrach, Meshach, Abednego. Anong ginawa niya? Nag-pray siya. Kapag hindi ka, sabihin, yung miracle na gusto mo, signs and wonder, kailangan ka, fire ka. Buhayin mo yung fire, yung apoy na yon sa buhay mo. Di ba? Nawawalan ka na parang, Lord, nawawala na ako yung relation. Fire ka. Even sa sakit, ganun, sa mga sugat at latay ni Jesus, pinagaling na ako. Kahit saan, pwede ka namang mag-pray eh. Find a place. Mark chapter 1 verse 35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. A solitary place, sacred place. Jesus prayed in the mountain of Olives. Jesus prayed in Garden of Gethsemane. Jesus prayed in the desert. Ikaw, saan ang place of prayer mo? Saan ang place ng prayer mo? Pwede ka naman mag-pray sa kotse mo. Usually, habang nagbibiyahe ka, pwede ka mag-pray. Kami, pag umuwi kami ni Pastor James, nagpe-pray kami sa kotse. Sa Bulacan. So, ikaw mismo, ano yung prayer mo? O kaya, pag break mo sa opisina, pwede. Ano yung best time mo? Saan yun yung prayer mo? You pray out loud. Sabi niyo, Luke chapter 11 verse 2. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. When you pray, what? Say, declare. Hindi sinabi, whisper. When you pray, you declare. You say it. Ikaw mismo, dapat naririnig yung sarili mo. Ikaw mismo, naririnig mo yung sarili mo sa pagpe-pray mo. Sabi mo, I'm a child of God. I am rich. I'm healthy. Money cometh. I'm righteous. Kaya naririnig mo yung sarili mo when you pray. Kasi hindi naman ibinubulong. Kasi hindi ka maririnig. Pray in your heart, meditate in your heart. Sa isip ka lang mag-pray. Jesus say, pray it out loud.
Pero pag balance naman dito, baka na pag sumasakay ka naman ng sasakyan, baka, sabi ni Pastora, pray out loud, hindi naman. Nag-commute ka naman, sabi niya, hindi naman. Ba? Balance mo naman na anuhan. Kasi kailangan natin sabi, your own faith needs to hear what you are saying. Ikaw mismo, naririnig mo yung sinasabi mo. Kasi, kailangan mo ito yung naririnig ko. Kaya faith cometh by hearing and hearing and hearing the word of God. Di ba kaya nga yung word ni Lord, kailangan naririnig mo? Kaya doon nag-i-increase. Doon ka na-i-encourage. When you hearing and hearing and hearing and hearing the word of God, yun yung faith. Yung iba kasi sabi, Pastor, pag-pray mo nga yung faith ko. Hindi na pag-pray ang faith. Paano? Sabi niya, faith cometh by hearing and hearing and hearing the word of God. Kaya ikaw mismo may problemang dumating sa'yo, kayang-kaya mo kasi yung faith mo nag-i-increase na through the word of God. Sinasabi mo yung salita ng Panginoon. Kaya di ba tingnan mo, pag nanonood ka ng madrama, di ba nagiging madrama ka? Kasi yun yung naririnig mo. Kung may naririnig kang palaging galit, ikaw nagiging ganun ka. Kaya nga importante, sabi niya, you pray out loud. Pray mo. Yung future ko maganda. I'm successful. Yung business ko magpa-prosper. Whatever my hands will touch, you'll pray. I'm blessed coming in and going out. I'm the head and not the tail. I'm not, di ba? I'm not a lender. I'm a lender, not a borrower. Hindi ka lender, hindi ka nangungutang, ikaw ang nagpapautang. Di ba? God is able to do exceedingly abundantly. My God will supply all my needs. Cancer, umalis ka sa katawan ko. So kailangan mong sabihin, wala kang karapatan sa katawan ko. I'm healthy, I'm well, I'm whole. Yung future ng mga anak ko, hindi mo mananakaw. I expect promotion, increase, and abundant. I call clients to come in. Good paying clients. Nung may business kami, ganun na sinasabi ko. Good paying clients. Say, that's prayer. Multinational clients, I call them in. So, yun yung mga declare. Nung may business kami, ganun po kami mag-declare mag-asawa. Na ang business naman namin, kayo na, di ba? Ang business kay Lord, di ba? So, yun maganda si Lord na. So, yun palagi more sales, more collection. Lahat ng mga sales ko, makokollect ako. Favor. Favor from man and God. Yun, mga favor. Increase promotion. Pag-pray ko yung mga boss ko, high favor sa boss ko. Increase in sales. Multinational. Sabi niya, you pray out loud. So, pag mahina prayer mo, hindi sige po, isasama po natin to. Sabihin po na, I'm a child of God. Wow, para dito mahina. Isa pa po, I'm a child of God. I'm the righteousness of God in Christ Jesus. I have wisdom. I have the mind of Christ. I will experience the goodness of God in the land of the living. I am blessed to be a blessing. I am rich. Dapat lakasan nyo yun. Nabihin nyo, I am rich. I have plenty of money. Malalakas kayo, ganyan. God will satisfy me with long life. I am ambassador of God in Christ Jesus. Amen. So ngayon, yung prayer natin, magiging lifestyle. Pag nagpe-pray ka, kailangan pray out loud. Make time to pray. Sabi, develop ikaw mismo, develop mo yung prayer life mo. Amen? Thank you po.